Yan sina Ivan at Patrick na pag-usapan ang bago nilang tirahan. Like it here? Villa? Yeah. Pero, like, doesn't feel like home. Doesn't feel like... Are you comfortable yet? Not yet. Not yet, ha? You rin? Ako din. Parang awkward pa na. Kung nag-alinlangan si Patrick, malakas naman ang loob ni Islav na kumprontahin si Trisha. Pero ba't ka nandun sa kwarto kanina? Naglabas ka ng sakit ng loob kaya, no, Angelo? Sa akin na naman. Nandito ka. Naglagot ko. Ha? Naglagot ko, gibara-bara na pagkwatong isa. Pati kay Kuya Joe, kabalo man sa. Wala bata pa talaga. Bilisan mo ko, ayusan mo ko. Mukha akong Kao. mukha akong matanda. Over. Mukha akong matanda. Pero, sa aking loob, bata pa talaga ako. Oo naman. Napakaraming malalaking kaganapan na ang dumating sa unang araw pa lang ng mga teen housemates na magkakasama sa isang bahay. Pero saan nga kaya hahantong ang mga bago at samot-saring kwento at issue ng bagong samahan? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Samantala, kanina nga po ay nagpahiwatig na si Shay na gusto niyang makita ang kanyang ama. Kaya naman pinagbigyan siya ni Kuya na mag-iwan ng mensahe para dito. At nais lamang po naming linawin na bagamat nakilala na ni Kuya ang ama ni Shay, nire-respeto po namin ang kanyang pribadong buhay. Kaya naman binibigyan siya ni Kuya ng pagkakataon na lumapit at makipag-ugnayan sa kanyang anak na si Shay hanggang bukas ng hating gabi. Pero kung may pag-asa nga si Shay na makita ang kanyang ama, mukhang mawawala naman ang pag-asa ang isang housemate dahil sa isang napakalaking violation na kanyang nagawa. Narito panoorin yung lahat. Meron tayong importanteng pag-uusapan, Joe. Isang bagay na hindi mo maaaring kwento sa mga kasamahan mo. Okay po. Meron akong gustong ipapanood sa'yo, Joe. Apo. Paano to? Susubukan ka sa tatay ko. Sige. Pag ako hindi demonyo eh. Stop. Kay Kuya. Yok lang. Kuya! Sige, magtumuka. Tutuloy ko to. Anong nakita mo, Joe? Parang nagbanta po si Estav po. Ganun po. Yung nainis po siya. Hindi po maganda po. Sa nakita ko po. Anong masasabi mo? Hindi po maganda po. Kasi po kuya parang yung kutsilyo po di ba po parang hindi naman po joke-joke yun. Ganun po. Tapos kung sa akin po, parang half mint po yung Hindi ko po alam kuya kasi pero sa napanood ko po kuya, parang medyo na rin parang may inis na rin talagang hindi po 100% joke para po sa akin. Joe, gusto kong ipaalam sa'yo at ikaw lang ang makakalam Apo. na si Eslav Apo. ay papatawan ko ng forced eviction. Sinasadya, malinaw na nakasaad sa rulebook na hindi pinahihintulutan ni Kuya ang anumang form of violence sa loob ng kanyang bahay. At dahil sa dahilang ito ay nais po namin ipaalam sa inyong lahat na tinatanggal na si Islav sa listahan ng mga nominado dahil siya po ay papatawad na ng forced eviction. Kung paano at kailan, yan po ang ating papakaabangan. Pero nais lamang po namin linawin na tuloy-tuloy pa rin po ang botohan para sa mga nominadong sina Trisha, Yen at Becca. Samantala, bukod naman sa forced eviction ni Islav, may isa pang balita si Kuya at ito nga ay may kinalaman sa naiwan at bakanting apartment house. Para sa isang patikim, narito panoorin yung lahat. Ngayong magkakasama na ang teen housemates, ang apartment, bakante na. Kaya ang announcement ni Kuya, wanted bed spacers. Sino-sino ang magiging bed spacers ni Kuya? At paano sila makakaapekto sa buhay ng teen housemates? Ito ang panibagong clash na dapat mong pakatutukan ngayong linggo sa Pinoy